Marshall Peak, Kabanata 4,946. Pagpasok sa Great Pass, masasabing malaki ang papel ng mga barkong pandigma sa dahilan kung bakit nagawang magtiyaga ng mga tao ng napakatagal sa Black Ink battlefield. Sila ang pinaka-epektibong paraan upang labanan ang kaagnasan ng Black Ink strength pagkatapos ng lahat. Ito ay hindi na parang ang Black Ink clan ay hindi kailanman naisip na makuha ang kanilang mga kamay sa isang barkong pandigma noon. Ang totoo ay hinanggad din nilang pinuhin ang mga barkong pandigma para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang isang barkong pandigma ay hindi isang bagay na maaaring pinuhin ng sinumang random na tao. Ang Black Ink clan ay sadyang walang sinumang mahuhusay na individual na maaaring magpino ng tamang barkong pandigma para sa kanila. Ang bawat solong cultivator na bihasa sa artifact refining ay maingat na pinoprotektahan ng iba't ibang magagandang pass. Ano man ang sitwasyon, ang mga cultivator na ito ay hindi kailanman papayag ang tumuntong sa larangan ng digmaan. Hanggat hindi sila pumasok sa larangan ng digmaan, hindi sila masasamahan ng Black Ink clan. Sa ganoong paraan, hindi sila kailanman mako-convert sa Black Ink disciples na tutulong sa Black Ink clan na painuhin ang isang barkong pandigma. Parehong ang humans at ang Black Ink clan ay mabangis na naglaban sa isa't isa sa larangan ng digmaan. Sa simula, ang hukbo ng Black Ink clan ay nagawang lumaban sa human race sa isang tiyak na lawak. Magkagayunman, ang balanse ng labanan ay dahan-daang tumagilid sa paglipas ng panahon. Ang sigupaan ng mga barkong pandigma at ang maliksi na paggalaw ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters kalaunan ay nagdulot ng matinding pagkatalo sa hukbo ng Black Ink clan. Bilang resulta, maraming Black Ink clansmen ang nawalan ng buhay sa bawat lumilipas na sandali. Sa ganitong kapaligiran, ang lakas ng isang individual ay hindi na nakaimpluwensya sa mga kalagayan ng pangkalahatang sitwasyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa malalaman ang kahihinatnan ng digmaan. Sa puntong iyon, ang Black Ink clan sa partikular na sektor na ito ng larangan ng digmaan ay kasalukuyang walang pinuno at kulang sa koordinasyon. Sa kaibahan, ang human race ay sumulong sa maayos na paraan at suportado ang isa't isa sa labanan. Wala pang isang oras, nawala ang hukbo ng Black Ink clan ng higit sa kalahati ng kanilang puwersa. Nagkaroon ng maraming feudal lords na maaaring magdirekta at mamuno sa Black Ink clan sa labanan, ngunit marahas na pinuntirya at inalis sila ni Marshal Uncle Zong. Ang hukbo ng Black Ink clan ay tuluyang nahulog sa lubos na kaguluhan matapos ang sunod-sunod na pagpatay ni Marshal Uncle Zong sa mahigit 100 feudal lords na. Sa ilalim ng malupit na pagsalakay ng mga tao, patuloy silang pinilit na umatras habang nag-iiwan ng bakas ng mga bangkay sa kanilang likuran. Samantala, nagngangalit si Yang Kai pagkatapos mag-transform sa kanyang Great Dragon form. Dumaan siya sa hanay ng Black Ink clan army na may hawak na sibat, na sumusulong saan man may mga kaaway. Hindi mabilang na Black Ink clansmen ang namatay sa kaniyang Asher Dragon Spear, at ang mamamatay tao na layunin sa paligid niya ay tumindi sa paglipas ng panahon hanggang sa ito ay halos makita. Kahit saan siya dumaan, ang Black Ink clansmen ay mabilis na nag-aagawan upang makaalis sa kanyang paraan. Biglang narinig ni Yang Kai ang malalim na tunog ng isang busina na pumapasok sa kaniyang mga tainga. Agad naman itong sinundan ng malumanay ngunit matatag na boses sa tabi niya. Yang Kai, tara na. Tumangala lamang siya upang makita ang maputlang mukha na si Feng Ying na tumatawag sa kanya mula sa loob ng kanyang nabugbog na Sword Dragon. Ang paggamit ng kanyang Divine Manifestation laban sa Black Ink clan sa napakatagal na panahon ay talagang napagod siya. Bahagya niyang ipinilig ang kaniyang napakalaking ulo para malinawan ang kanyang isipan, pagkatapos ay tumalikod siya at sumugod sa kanya. Casual na iniindayog ang Asher Dragon Spear sa kanyang harapan, tumulong siyang alisin ang grupo ng Black Ink clansmen sa paligid niya. Pumunta saan? Tanong niya sa dumadagandong na boses. Tumingin si Feng Ying sa napakalaking Great Dragon Head na may masalimuot na tingin. Kitang-kita niya ang nakakatakot na pagpatay na intensyon na nagmumula sa katawan nito. Hindi niya alam kung ilang Black Ink clansmen ang napatay niya para magkamal ng nakakapangilabot na momentum, ngunit ang nakamamatay na hangarin ay tumama sa kanyang balat ng malamig na parang ito ay isang bagay na nasa salat. Oras na para bumalik, ipinaliwanag niya. Tumingin si Yang Kai sa kanyang paligid at biglang napagtanto na ang hukbo ng tao ay nagsimulang umatras pagkatapos tumunog ang busina. Tila ang busina ang hudyat para umatras. Dahil ang hukbo ay umatras, hindi siya maaaring manatili sa likod ng mag-isa kahit na siya ay hindi pumatay ng sapat upang masyahan siya. Kaya naman, agad siyang tumango bilang tugon. Isang malaki at isang maliit, hinabol ng dalawang dragon ang human race army at mabilis na tumakbo patungo sa Blue Sky Pass.
Ang pagbabagong anyo ni Yang Kai sa isang Great Dragon ay nagmula sa kaniyang Dragon Vein habang ang pagbabago ni Feng Ying ay nagmula sa paghahagis ng kanyang Sword Dragon Divine Manifestation. Sa daan, hindi sila nakatagpo ng anumang kapansin-pansing mga hadlang at ang paminsan-minsang Black Ink Clansman sa kanilang landas ay mabilis na ipinadala sa kanila. Nabuksan na ang defensive barrier sa paligid ng Blue Sky Pass at sunod-sunod na pumasok ang mga barkong pandigma. Samantala, naghintay si Marshal Uncle Zong sa labas hanggang sa makilala niya sina Yang Kai at Feng Ying. Tapos, sabay na siyang pumasok sa kanila. Pagkatapos, ang harang ay tinatakan sarado upang ihiwalay ang loob mula sa labas. Tinanggal ni Yang Kai ang kanyang dragon form at lumingon sa likod na may panghihinayang na ekspresyon. Pwede natin silang puksin. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay hindi nakapaglagay ng isang epektibong depensa ngayon, at ang hukbo ng tao ay nasiyahan sa mahusay na momentum. Sa kanyang opinyon, ganap na posible para sa kanila na linisin ang lahat ng natitirang Black Ink Clansmen sa larangan ng digmaan. Kaya naman, hindi niya naintindihan kung bakit nila sinenyasan ang pag-urong at hinayaan ang pagkakataong ito na mawala sa kanilang mga daliri ng walang dahilan. Si Feng Ying ay tumabi sa kanya at dahan-daang umiling. Darating na ang mga reinforcement ng Black Ink Clan mula sa iba pang larangan ng digmaan. At saka, habang tumatagal ang laban, mas disadvantageous ito para sa atin. Hindi pa banggitin na hindi nababagay ang kasalukuyang kapaligiran para labanan ng ating mga kapanalig. Para bang kinukumpirma ang kanyang mga pahayag, nakita ni Yang Kai na ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay paparating mula sa maraming direksyon at ang kanilang bilang ay hindi kakaunti. Kaya naman, agad niyang napagtanta ang isang bagay. Kung ang hukbo ng tao ay hindi umatras sa oras at napapalibutan ng mga reinforcement ng Black Ink Clan, ang kanilang magandang posisyon ay agad na nabaligtad. Higit pa rito, mayroong sitwasyon sa larangan ng digmaan sa sandaling ito. Dahil sa pagkamatay ng hindi mabilang na Black Ink Clansmen, ang Black Ink Strength na inilabas mula sa kanilang mga bangkay ay nabuo ang Black Ink Clouds na may iba't ibang laki sa buong void. Bagamat hindi siya natatakot sa mga Black Ink Cloud na ito, kahit na ang 7th Grade Masters ay hindi makalaban sa ganoong kapaligiran sa mahabang panahon sa kabila ng pagkakaroon ng isang tiyak na antas ng pagtutol sa kaagnasan. Ang kapaligirang ito ay tiyak na lubhang nakapipinsala sa human race. Matapos maunawaan ang puntong ito, hindi niya maiwasang bahagyang mapanditi. Ang pangkalahatang kapaligiran sa Black Ink Battlefield ay masyadong hindi pabor sa mga tao. Nakapagtataka kung paano nila patuloy na ipinagtanggol ang mga Great Pass sa loob ng maraming taon at pinigilan ang Black Ink Clan na salakayin ang 3,000 mundo. Ayos ka lang, nag-aalalang tanong ni Feng Ying. Si Shen Ao at ang iba pa ay pinagmamasdan si Yang Kai na may bahagyang nakatulala ng mga ekspresyon, na parabang nakakita sila ng multo sa maghapon. Ang pangunahing dahilan ay ang dating performance ni Yang Kai ay masyadong namumukod-tangi. Mula noong una nilang nakilala siya, hanggang ngayon ay nalaman nilang isa pala siyang Great Dragon. Ang tanawin ng 20,000 metrong haba ng Golden Dragon form na nagsasigawa ng brutal na patayan sa madilim na kadiliman ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanila. Higit sa lahat, ginamit ni Yang Kai ang kanyang katawan para protektahan ang daan-daang mga kaalyado nila noong nag-transform siya bilang isang Great Dragon kanina. Bilang resulta, dumanas siya ng hindi mabilang na pag-atake mula sa hukbo ng Black Ink Clan. Ngayong bumalik na siya sa kanyang anyong tao, masasabing balot na siya ng mga sugat. Walang bitik sa kanyang nakalantad na balat na hindi nasaktan, at ang kanyang mga damit ay tinina sa kanyang maningning na ginantuang dugo. Umiling si Yang Kai. Wala namang seryoso. Para sa kanya, ayos lang siya hanggat hindi siya nagtamo ng malalang sugat. Bilang isang Dragon King, mayroon siyang likas na malakas na kakayahan sa pagpapanam balik sa unang lugar. Kasama ang kapangyarihan ng wood element na kanyang nakondensed mula sa asensya ng Immortal Tree, sa mga tuntunin ng pagbawi, walang sino man sa universo na ito ang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na pinakamahusay kung inaangkin niyang siya ang pangalo-ang pinakamahusay. Bagamat ang kanyang mga sugat ay mukhang napakasama sa sandaling ito, tatagal lamang ang mga ito ng ilang araw upang gumaling. Habang ang iba ay nagsasalita, si Marshal Uncle Zong ay naglakad ng napakalakas at huminto sa harap ni Yang Kai. Saglit niyang iniwas ang tingin kay Yang Kai bago tinapik ang kanyang balikat na may pagsang-ayon. Napakagaling. Lahat ng ginawa ni Yang Kai kanina ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin, kaya natural lang na labis siyang humanga sa pagganap ni Yang Kai. Gayunpaman, mayroon siyang pagdududa sa kanyang puso. Nabalitaan na ang Dragon Clan ay napakayabang. Kahit na sila ang may pananagutan sa pagbabantay sa No Return Pass, hindi sila nag-abalang maging palakaibigan sa human race.
Sa katunayan, palagi nilang ipinaparamdam na mas magaling sila kaysa sa iba. Sa hindi inasahan, mula sa kanyang nakita sa ngayon, ang ugali ni Yang Kai ay tila hindi tumutugma sa mga tsismis. Kung may nagsabi sa kanya na ang isang miyembro ng Dragon Clan ay gagamit ng kanilang sariling katawan upang protektahan ang mga tao, hindi siya maniniwala sa mga salitang iyon ilang araw na ang nakalipa. Ipinakilala sila ni Feng Ying. Yang Kai, ito si Zhong Liang ng Blue Sky Paradise. Si Marshal Uncle Zhong ang taong namamahala sa sektor na ito ng larangan ng digmaan. Mabilis na ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Binabati ni Yang Kai si Senior Zhong. Napakagalang. Nagtaas ng kilay si Zhong Liang. Lalong lumakas ang pakiramdam na ibang-iba si Yang Kai sa mga dragon na narinig niya sa mga tsismis. Gayunpaman, wala siyang sinabi at tumanggo lang bilang pagsang-ayon. Mamaya na natin tapusin ang usapan natin. Pumasok muna tayo sa loob. Marami siyang tanong na nagkakailangan ng mga sagot mula kay Feng Ying. Tumanggo si Yang Kai at sumulyap sa likod na may kahina-hinalang tingin. Ano ang ginagawa nila? Matapos makapasok sa Blue Sky Pass, ang mga taong nagtatago sa loob ng mga barkong pandigma ay lumabas lamang upang magsiksikan sa paligid ng lugar na ito sa maliliit na grupo. Marami sa kanila ang tumitig kay Yang Kai at nagbulungan. Malinaw na nagulat sila sa pagganap ni Yang Kai sa larangan ng digmaan nang siya ay naging isang Great Dragon. May napakalaking gate sa harapan ng lugar na ito at hindi makita ni Yang Kai kung ano ang nasa kabila nito. Ang tanging nakikita niya ay isang grupo ng 100 na pumapasok sa gateway, na sinundan ng isa pang grupo ng 100 makalipas ang ilang sandali. Sa ganitong paraan, paulit-ulit ang pag-ikot. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang mga tao sa kanyang tabi ay nalilitong sumulyap sa kanya. Napakunot pa ng noo si Zhong Liang na ikinakunot noo. Sa lohikal na pagsasalita, kahit sino mula sa human race ay makakaalam kung ano ang kanilang ginagawa ngayon, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi alam ni Yang Kai ang katotohanan ito. Gayun din, si Feng Ying ay napuno ng pagdududa. Sa tagal nilang magkasama noon, wala siyang napansing kakaiba. Gayunpaman, ang ilan sa kanyang mga aksyon ngayon ay nagbigay sa kanya ng impresyon na siya ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa mga Great Pass. Iyon ang kaso noong una niyang nakita ang Blue Sky Pass, at iyon ang kaso ngayon. Sa kabila ng kanyang pagkalito, tahimik niyang ipinaliwanag. Lahat ng babalik mula sa labas ay dapat suriin. Kung hindi, hindi sila papayagang makapasok sa inner sanctum. Agad na naintindihan ni Yang Kai nang marinig ang kanyang sagot. Nag-aalala ba sila na baka nakapasok sa ating hanay ang mga Black Ink Disciples? Sa mga tuntunin ng panlabas na anyo, ang mga Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength ay hindi naiiba sa karaniwan. Kung ihalo nila ang kanilang mga sarili sa karamihan, hindi sila madaling malantad. Tumanggo si Feng Ying. Hindi naman parang hindi nangyari ang mga ganitong insidente noong nakaraan. Ang nag-iisang Black Ink Disciple ay maaaring magdulot ng malaking pagkatalo sa isang Great Pass pagkatapos ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha ang panuntunang ito. Hindi alintana kung sino man iyon, hanggat umalis sila sa malaking pass, kakailanganin nilang sumailalim sa isang tseke sa kanilang pagbabalik. Paano nila ginagawa ang zeke? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Naunawaan niya ang mga alalahanan nito at palihim na nagpadala ng transmission sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi nila susuriin ang iyong miniature universe. Mayroon kaming iba pang paraan upang may sigawa ang tseke. Maiintindihan mo rin mamaya. Matapos marinig ang sinabi nito, hindi na siya nagtanong pa at matiyag ang naghintay. Sa anumang kaso, ang kanilang maikling palitan ay nagpalakas sa kanyang paniniwala na si Yang Kai ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa sitwasyon sa mga Great Pass. Hindi niya itatanong ang mga tanong na ito kung hindi. Sinulyapan siya ni Zhong Liang na may bakas ng pagtatanong sa kanyang mga mata. Umiling lang si Feng Ying bilang tugon, na nagpapahiwatig na wala rin siyang alam. Ang bilis ng inspeksyon ay napakabilis. Halos pagpasok pa lang ng nakaraang batch, maghahanda na ang susunod na batch para makapasok. Sa ganitong paraan, tumagal lamang ng halos 1 oras para makapasok sa Blue Sky Pass ang buong human army na lumahok sa labanan kanina. Tanging sina Zhong Liang, Yang Kai, Feng Ying, Shen Ao, at ang iba pa ang natira. Tara na, sumenya si Zhong Liang at nangguna sa paghakbang. Mabilis namang sumunod ang iba sa likuran niya. Tumingin si Yang Kai sa paligid. Bagamat 2 hanggang 3 taon na ang lumipas mula noong una siyang dumating sa Black Ink Battlefield, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilingkod sa ilalim ng Nuyan. Hanggang ngayon ay sa wakas ay nakarating siya sa isang malaking daanan na binabantayan ng human race.
Kaya natural lang sa kanya ang maging curious sa sitwasyon dita. Pagkapasok sa gateway, nagpakita sila sa loob ng isang grand hall. Ang sahig ng grand hall ay agad na kumikinang sa misteryoso at komplikadong mga pattern na naglabas ng mahinang pagbabago-bago ng spirit array. Sa pagtingin sa paligid, mayroon talagang isang spirit array na nakaukit sa lupa ng grand hall. Martial Peak, Kabanata 4947. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang iba't ibang orange at pulang sinag ng liwanag ay gumagala at gumagalaw sa spirit array. Hindi lamang sila marami, ngunit gumagalaw din sila na tila sila ay buhay. Bahagyang nagtaas ng kilay si Yang Kai sa nakita. Masasabi niyang ang spirit array na ito ang susi sa proso ng inspection. Bukod dito, nakita rin niya ang mga aura ng ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nagtatago sa mga anino sa labas ng spirit array at tahimik na pinagmamasdan ang mga tao sa loob. Kitang-kita niya ang pag-iingat na nagmumula sa mga taong nakapaligid sa spirit array. Palihim nilang hinihimok ang kanilang world force na parang handa silang umatake anumang oras sakaling may mangyari na mga abnormalidad. Ang mga taong ito ay marahil ang human masters na responsible sa pagbabantay at pagsubaybay sa lugar na ito. Tahimik na nakatayo ang lahat sa loob ng spirit array. Sa panahong iyon, ang orange at pulang sinag ng liwanag ay gumagala patungo sa kanila. Hindi nagtagal at binalot ng orange at pulang sinag ng liwanag ang bawat isa sa kanila. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga ilaw na ito, tila kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, walang kakaibang nangyari sa iba. Tanging ang liwanag na bumabalot kay Yang Kai ang biglang kumurap ng ilang beses at naging itim sa isang iglap mula sa orange. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon, lahat ng mga mata ay lumingon kay Yang Kai. Tumalam ang tingin sa mga mata ni Zhong Liang, at ang kanyang hangarin na pumatay ay nag-alab ng husto. Samantala, ang mga nakatigong figure na nagbabantay at nagmamonitor sa lugar na nakapalibot sa spirit array ay sabay-sabay na lumapit. Agad nilang pinalibutan si Yang Kai ng napakahigpit na kahit isang hininga ng hangin ay hindi makadaan sa kanila nang hindi napapansin. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, gumawa din sila ng mga selyo gamit ang kanilang mga kamay at ang taong nangunguna ay sumigaw. Seal. Kaagad pagkatapos noon, nagpatawag siya ng maraming macelan at maliliit na artifact na espesyal na nilikha para sa sitwasyong ito. Ang mga artifact na ito ay lumiligid sa Yang Kai sa lahat ng direksyon at tila konektado sa isa't isa. Sa sobrang lakas, ginawa nilang hola ang espasyo sa paligid ni Yang Kai at nakulong siya sa loob. Palihim na nakainggan ng maluwag ang lahat nang matapos ang lahat. Gayunpaman, ang mga cultivator na namamahala sa pagbabantay sa spirit array ay nanatiling mapagbantay. Matagal na panahon na rin mula nang mangyari ang isang katulad na insidente. Ang huling insidente ay nangyari ilang daang taon na ang nakalilipas. Isang Black Ink disciple ang sumilip sa lugar na ito at nag-activate ng secret technique na naging dahilan ng kanyang pagsira sa sarili. Bagamat ang kanyang kamatayan ay hindi nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga tao, ang Black Ink strength na natitira pagkatapos ng kanyang kamatayan ay napakahirap. Kinailangan ng masusing pagsisikap ang Blue Sky Pass para lang maalis ang natitirang Black Ink strength. Ang parehong bagay ay nangyari ngayon. Ito ay maswerte na ang bawat solong Great Pass ay nagsagawa ng pag-iingat laban sa mga naturang insidente, kaya tumugon sila sa isang napapanahong paraan. Agad naging solemn na ang kapaligiran sa Grand Hall. Tumigil ka, nag-aalalang sumigaw si Fang Ying. Ito ay isang hindi pagkakaunoan. Hindi siya pinansin ng mga taong nagbabantay sa spirit array at maingat na binantayan si Yang Kai. Sa kabilang banda, nakatayo roon si Yang Kai na nakayuko, pay nag-aaralan ang itim na liwanag na tumatakip sa kanyang katawan. Siya ay may ilang mga hula tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman, agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay at tahimik na tumayo doon upang ipahiwatig na hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Kalmadong tinitigan ni Zhong Liang si Yang Kai saglit bago siya tumingin kay Fang Ying. Ano ang ibig mong sabihin? Napatingin si Fang Ying kay Yang Kai. Senyales iyon na hamihiling sa kanya na manatiling kalmado. Mabilis na naglakad papunta kay Zhong Liang, pinadalhan niya ito ng Divine Sense Transmission. Martial Uncle Zhong, masisiguro kung hindi Black Ink disciple si Yang Kai. Paano mo masisiguro iyon? Nag-react ang The Revealing Black Ink Array sa kanya. Ibig sabihin lang niyan ay may Black Ink strength siya sa katawan. Kung mayroon siyang Black Ink strength sa loob niya, paanong hindi siya magiging Black Ink disciple? Nagpadala siya ng isa pang Divine Essence Transmission. Totoo na may Black Ink strength si Yang Kai sa kanyang katawan, ngunit hindi siya napinsala nito.
Mayroon siyang world spring sa loob ng kanyang miniature universe. Nanliit ang mga mata ni Zongliang sa mga salitang iyon, at lumingon ito sa kanya. Isa sa 4 universe pillars, ang world spring. Sigurado ka ba? Ako mismo ang nag-inspection sa kanya. Masisiguro ko ito. Siya ay tumanggaw ng taos-puso. Martial Uncle, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin siya palagi. Mahigpit siyang tumanggo. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng walang ingat. Tiyak na kailangan kong suriin ang aking sarili. Bulong niya. Martial Uncle, isang bagay na may kinalaman sa 4 universe pillars ay malaking bagay. Masyadong maraming mata dito. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Gayunpaman, paanong hindi maintindihan ni Zongliang ang kanyang ipinahihiwatig? Ang 4 universe pillars ay may malaking kahalagahan sa Black Ink Battlefield. Para sa kadahilan ng iyon, ang bawat isang human master na nagtataglay ng isa sa 4 universe pillars ay itinuturing na isang mahalagang talento at mapagkukunan. Ang pagkakaroon ng gayong tao ay tiyak na hindi isang bagay na dapat ipahayag. Kung hindi, walang sinasabi kung anong uri ng kaguluhan ang lalabas sa hinaharap. Kaya naman, bahagyang tumanggo si Zongliang at itinaas ang kanyang kamay para paalisin ang iba. Tumayo kayong lahat at iangat ang harang. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga taong nagbabantay sa Spirit Array ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkalito. Ang hanggang unang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay nag-aalangan na nagsalita. Ngunit, si Martial Uncle Zong, ang revealing Black Ink Array, ay nag-react sa taong ito. Siguradong isa siyang Black Ink Disciple. Kung tatanggalin natin ang harang, ano ang mangyayari kung may gagawin siyang kakaiba? May sarili akong konsiderasyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi pinayagan ni Zongliang ang anumang pagtutol. Nang makita ang kanyang pagpupumilit, ang iba ay walang magawa. Pagkatapos ng lahat, si Zongliang ang namamahala sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga artifact ay nakuha at ang hadlang na nakakulong kay Yang Kai ay tinanggal. Pagkatapos, lahat ay umalis sa Grand Hall sa ilalim ng utos ni Zongliang. Si Shen Ao at ang iba ay lumingon pabalik kay Yang Kai bago sila umalis. Napuno ng kalatuhan ang kanilang mga titig. Kung sinuman ang mag-claim na si Yang Kai ay isang Black Ink Disciple, sila ang unang tatanggi sa mga nasabing claim. Sa panahong ito ng pakikipag-ugnayan, nakilala nila kung anong uri ng tao si Yang Kai at pamilyar sa kanyang kayamanan. Paano magiging isang Black Ink Disciple ang isang taong may paraan para iwaksi at linisin ang Black Ink Strength? Higit pa rito, na-transform siya bilang isang Great Dragon para protektahan ang kaniyang mga kaalyado ngayon at minasaker ang malaking bahagi ng hapbo ng Black Ink Clan. Walang sinasabi kung ilang Black Ink Clansmen ang namatay sa kanyang mga kamay. Kung ang gayong tao ay naging Black Ink Disciple, kung gayon ay wala ng hustisya sa mundo. Gayunpaman, nag-react sa kanya ang revealing Black Ink Array. Ito ay lubhang nakakalito. Sa anumang kaso, kinuha ni Zongliang ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Kahit na sila ay naghihinala, maaari lamang silang maghintay at makita sa ngayon. Hindi nagtagal bago si Zongliang, Yang Kai, at Feng Ying na lang ang naiwan sa loob ng Grand Hall. Hindi pinaluwag ni Zongliang ang kanyang bantay. Kahit na ginagarantiyahan ni Feng Ying ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, hindi niya makumpirma ang anuman hanggang sa makita niya ang katotohanan para sa kanyang sarili. Buksan ang iyong miniature universe. Bilin niya. Tumanggo si Yang Kai. Ibinuka ni Feng Ying ang kanyang bibig at magiliw na nagbigay ng babala. Ang kanyang miniature universe ay medyo espesyal. Huwag kang masyadong magtaka, Martial Uncle. Binigyan siya ni Zongliang ng isang naguguluhang sulyap at naisip niya. Ito lang ang World Spring. Alam ko na ang tungkol dito, kaya bakit ako magugulat? Sa kabila ng mga pag-iisip na iyon, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay sa pagkagulat ng ang kanyang Divine Sense ay sumubok sa miniature universe ni Yang Kai para sa inspection. Talagang nabigla siya sa kaibuturan nang magsimula siyang bamulong. Bakit ang iyong miniature universe? Lahat ng nag-inspection sa miniature universe ni Yang Kai ay may parehong reaksyon. Sanay na si Yang Kai sa ganito ngayon, kaya casual niyang ipinaliwanag. Ang junior na ito ay bihasa sa Dao of Space, kaya ang aking miniature universe ay ganap na nagkatawang tao noong una akong nakapasok sa Heaven Opening Realm. Hindi naiintindihan ng junior na ito ang eksaktong dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Hindi niya talaga alam ang dahilan kung bakit espesyal ang kaniyang miniature universe. Ang kaniyang kahusayan sa Dao of Space ay marahil isang kadahilanan, ngunit ang pinakamalaking kadahilanan ay malamang na isinama niya ang Sealed World Bid noong una siyang sumulong sa Heaven Opening Realm.
Sa anumang kaso, hindi na kailangang ipaliwanag ang gayong mga bagay sa iba. Napabulala si Zhongliang nang may pagtataka. Ano ang pagkakasunod-sunod mo noong sumulong ka sa Heaven Opening Realm? Sumagot si Yang Kai. Ikalimang order. Napaawang ang sulok ng bibig ni Zhongliang sa mga salitang iyon. Iyon ay upang sabihin na ang miniature universe ni Yang Kai ay ganap nang na-materialize noong siya ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Naalala ni Zhongliang kung paano siya nagsumikap sa paglilinang noong nakaraan. Gayunpaman, nagawa lang niyang makamit ang tagumpay na iyon nang sumulong siya sa 7th grade Heaven Opening Realm. Walang paghahambing sa lahat. Ang miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master ay magbabago lamang mula sa hindi material sa material kapag naabot nila ang 7th grade Heaven Opening Realm. Iyon ay parehong karaniwang kaalaman at isang prinsipyo na itinaguyod mula pa noong unang panahon. Hindi nang ahas si Zhongliang na sabihin na walang sino man ang makakamit ang gayong tagumpay bilang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa hinaharap, ngunit ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tiyak na hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Bigla siyang may naalala at sumimangot ng malalim. Kasali ka ba sa human race o Dragon Clan? Inuna ng Dragon Clan ang paglinang ng kanilang bloodline. Kapag ang kanilang bloodline ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadal-isayan, sila ay magkakaroon ng kaukulang lakas. Sa makatuwid, hindi na nila kailangang Heaven Opening Realm sa kanilang mga katawan. Hindi rin sila magkakaroon ng miniature universe. Para sa kadahilan ng iyon, ang sitwasyon ni Yang Kai ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Matapat na sumagot si Yang Kai. Ang junior na ito ay mula sa human race. Kaya lang may dala akong dragon sword sa katawan ko. Bahagyang natigilan si Zhongliang sa mga salitang iyon. Kung may dragon sword si Yang Kai, makatwiran na maaari niyang linanjin ang mga secret technique ng Dragon Clan at magkaroon ng dragon form. Gayunpaman, hindi napigilan ni Zhongliang na manginig nang maalala niya ang 20,000 metrong haba ng Great Dragon form na nakita niya. Iyon ay isang Great Dragon pagkatapos ng lahat. Ang isang dragon na may haba na 10,000 metro ay katumbas ng isang average na 7th grade Heaven Opening Realm Master sa mga tuntunan ng lakas. Sa madaling salita, ang isang dragon na may haba na 20,000 metro ay may lakas na katumbas ng pinakamataas na 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kasabay nito, sa wakas ay naunoan na niya kung bakit iba ang ugali ni Yang Kai sa Dragon Clan na narinig niya sa mga chismis. Ito ay dahil si Yang Kai ay hindi maituturing na bahagi ng Pureblood Dragon Clan. Pagkatapos nito, isinauso ni Zhongliang ang kanyang sarili sa investigasyon at nakita ang World Spring sa miniature universe ni Yang Kai. Ang mga epekto ng World Spring ay pinigilan at tinatakan ang miniature universe upang ito ay naging hindi tinatablan ng mga panlabas na impluwensya. Napaawang ang labi niya sa nakita at nagsiwalat ng inggit. Sino ang hindi magnanais na magkaroon ng isa sa 4 universe pillars? Totoo iyon lalo na sa Black Ink Battlefield. Kung ang isa ay may isa sa 4 universe pillars, hindi nila kailangang mag-alala na masira ng Black Ink strength. Iyon ay maglalagay sa kanila sa isang napakahusay na posisyon sa isang labanan laban sa Black Ink Clan. Sa kasamaang palad, ang mga kayamanang ito ay napakabihira at mahirap hanapin. Ang mga may dakilang tadhana lamang ang makakatagpo ng gayong mga kayamanan. Nakita rin ni Zhongliang ang Black Ink strength na pinigilan at selyado sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Hindi napigilan ang sarili, nagtataka siyang nagtanong. Hindi ba nakakaapekto sa iyo ang pagkakaroon ng Black Ink strength na pinigilan at natatakan sa loob ng iyong miniature universe? Umiling si Yang Kai at sinabing, hindi ito nakakaapekto sa akin. Sa katunayan, may mga pagkakataon na ginamit ng junior na ito ang Black Ink strength para itago ang sarili bilang Black Ink disciple. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kakayahang ito na nakaligtas ang junior na ito sa loob ng 2 taon sa Black Ink Clan. Habang sinasabi iyon, kinokontrol niya ang Black Ink strength sa loob ng kanyang miniature universe at ang kanyang mga mata ay agad na naging itim. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Zhongliang. 2 taon ka sa loob ng Black Ink Clan. Iyon ay lubhang nakakagulat na impormasyon. Mula pa noong una, wala pang sino man sa human race na maaaring manatiling ligtas at maayos pagkatapos na gumugol ng 2 taon sa Black Ink Clan. Kahit na may proteksyon ng World Spring, ang paggawa nito ay masyadong matapang. Nagsalita si Feng Ying. Sasabihin ko lang sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, Martial Uncle. Salamat lang kay Yang Kai na nakabalik ang disipulong ito. Anong nangyari? Tanong ni Zhongliang. Kaya naman, maikli niyang ikinwento ang lahat ng nangyari sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa kung paano siya napinsala ng Black Ink strength ng isang Black Ink Territory Lord,
gumamit ng secret technique para makatakas sa panganib, at pumatay ng high-grade Black Ink clansman. Pagkatapos, nagkusa si Yang Kai na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan at nakipagsanib puwersa sa kanya para iligtas ang mga Black Ink disciples. Sa huli, sa wakas ay nakatipon sila ng 300 kalayado bago sila tumuloy sa kanilang pagbabalik. Kahit na si Zhongliang ay mahusay na natuto at napakaraming kaalaman, hindi niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha matapos makinig sa kanyang paliwanag. Hanggang sa natapos na siya sa pagsasalita ay huminga siya ng malalim at nagtanong. Sinasabi mo ba na mayroon siyang paraan upang alisin at linisin ang Black Ink strength? Isa pa, ang mga taong kasama mong bumalik ay orihinal na mga Black Ink disciples. Tama iyan. Time na tumango si Feng Ying. Dapat nakita mo na ang kaniyang kakayahan noon pa, Martial Uncle. Ginawa niya ang secret technique na iyon nang minsang tinulungan niya ang disipolo na ito sa pakikipaglaban sa Territory Lord kanina. Nagulat si Zhongliang. Ang tinutukoy mo ba ay ang puting liwanag na iyon? Walang paraan na wala siyang malalim na impresyon sa purifying light. Hindi pa siya nakakita ng ganoong purong puting liwanag na sumikat ng kasing liwanag ng araw sa Black Ink battlefield noon. Noong panahong iyon, pinaghihinalaan niya na ang pagkamatay ng Territory Lord ay malamang na nauugnay sa puting liwanag. Sa masasabi niya sa sandaling ito, tila tama ang kaniyang hula. Ito pala ang kalaban ng Black Ink strength. Martial Peak, Kabanata 4948. Parang wala ka pang alam. Si Zhongliang ay nabigla sa kanyang kaibuturan. Ang katotohanan na si Yang Kai ay nagtataglay ng isang World Spring ay labis na namangha sa kanya. Gayunpaman, wala iyon kumpara sa pag-aaral tungkol sa pagkakaroon ng purifying light. Totoo na ang World Spring ay isang makapangyarihang kayamanan, na nagbibigay daan sa isang tao na huwag matakot sa kaagnasan ng Black Ink strength o mag-alala na masira nito. Ngunit, iyon ay isang bagay na makikinabang lamang sa isang individual. Walang sino man ang maaaring tamasahin ang mga benepisyo ng World Spring kundi ang may-ari nita. Sa kabilang banda, iba ang purifying light. Ang purifying light ay ang paraan upang alisin at linisin ang Black Ink strength, na isang bagay na maaaring makinabang sa buong human race. Ang daan-daang tao na pinamunuan ni Feng Ying pabalik dito ay mga buhay na halimbawa. Ang labanan sa pagitan ng human race at Black Ink clan ay tumagal ng napakatagal. Kahit na ang Black Ink clan ay nakulong sa Black Ink battlefield at hindi madaling lusubin ang 3,000 worlds, ang human race ay walang magawa upang sirain ang Black Ink clan. Totoo iyon lalo na pagdating sa kaagnasan ng Black Ink strength. Mula noong sinaunang panahon, maraming elite sa human race ang napinsala ng Black Ink strength at naging mga kaaway. Sa pagharap sa mga taong ito na dating mga kasama, malalapit na kaibigan, at maging mga kamag-anak na magkatabi sa larangan ng digmaan, pinipigilan lamang nila ang kanilang mga luha at walang awa silang patayin. Hindi dahil hindi nila sinubukang iligtas ang mga taong ito. Noong nakaraan, nahuli nilang buhay ang Black Ink disciples at sinubukan ang iba't ibang paraan para alisin ang Black Ink strength sa kanilang katawan. Sa kasamaang palad, kahit na ang 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestors ay walang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol sa Black Ink strength. Gayunpaman, mayroon na ngayong isang tao na kayang gawin ang kahit isang Old Ancestor ay nabigo. Paanong hindi mabigla si Zhongliang? Agad niyang napagtanto na ang mismong pag-iral ni Yang Kai ay kritikal sa buong human race. Ang mga paraan upang alisin at linisin ang Black Ink strength ay tiyak na muling isusulat ang hindi nagbabagong sitwasyon na umiral mula pa noong unang panahon sa Black Ink battlefield. Hinawakan si Yang Kai sa braso, hinigpitan ni Zhongliang ang kanyang pagkakahawak na may emosyonal na ekspresyon sa kaniyang mukha. Halika. Kailangan nating makilala ang Old Ancestor. Napakahalaga ng bagay na ito at kailangang direktang iulat sa Old Ancestor. Bukod pa rito, sila ay nakulong sa Black Ink battlefield sa loob ng napakaraming taon, kaya ang magandang balita ay talagang magpapalakas ng moral. Pakiayos, Senior. Tumango si Yang Kai. Sa anumang kaso, pinaplano niyang makipagkita sa 9th grade Old Ancestor na siyang namamahala sa Blue Sky Pass dahil kailangan niyang gumagawa ng ulat tungkol sa Void Corridor. Hinawakan ni Zhongliang si Yang Kai at nagmamadaling pumasok. Biglang-bigla, tila may naalala siya at bumalik para tingnan si Feng Ying. Ilang tao ang nakakaalam na mayroon siyang World Spring. Hindi niya tinanong kung gaano karaming tao ang nakakaalam tungkol sa purifying light ni Yang Kai. Dahil lahat ng sumama sa kanila ay iniligtas ni Yang Kai, tiyak na nakita na nila ang puting liwanag noon. Kaya naman hindi na kailangang magtanong. Hindi iyon isang bagay na kailangan pang itago. Sa kabaligtaran, mas mabuti kung ang balita ay kumalat.
Ang gayong magandang balita ay lubos na makakabawas sa kanilang mga alalahanin sa Lerengan ng digmaan at hahayaan ang kanilang mga kaalyado na labanan ang Black Ink Clan ng walang takot. Ang magandang balitang tulad nito ay maaaring makaapekto ng malaki sa takbo ng larangan ng digmaan sa pamamagitan ng pagpayag sa Human Masters na kumalas at labanan ang Black Ink Clan ng walang reserba. Sumagot si Feng Ying. Sa mga bumalik, dapat malaman ng 5th Grade Heaven Opening Realm Masters dahil nagtatago sila sa kanyang miniature universe. Ang 300 o higit pang mga Black Ink disciples na nailigtas dati ay High Naughty at nakatago sa loob ng miniature universe ni Feng Ying at ng iba pang 7th Grade Masters. Dahil si Yang Kai ay nasa 6th Grade Heaven Opening Realm lamang, maaari lamang niyang isama ang 5th Grade Masters kasama niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Zongliang sa mga salitang iyon. Magiging mahirap iyon. Ang Purifying Light ay isang bagay na dapat ipahayag ng husto, ngunit ang pagkakaroon ng World Spring ay isang bagay na kailangang itago. Kapag nalantad ang bagay na ito, maaari na lang itong makaakit ng gulo. Matapos marinig ang palitan, sumigaw si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, Senior. Maaaring tinanggap ko ang ilan sa 5th Grade Masters sa aking miniature universe, ngunit hindi ko ibinunyag sa kanila ang pagkakaroon ng World Spring. Napakaraming sikreto sa kaniyang miniature universe. Kung wala pa, naroon ang malaking populasyon ng Small Stone Race at iba't iba pang buhay na nilalang na pinalaki niya sa kanyang miniature universe. Ang mga bundok ng yellow at blue crystals ay iniimbak din sa kanyang miniature universe. Hindi ito mga bagay na madaling ilantad ni Yang Kai. Sa makatuwid, sadyang hinarangan niya ang pangunawa ng 5th Grade Masters nang dalhin niya sila sa kanyang miniature universe at nagtakda lamang ng maliit na lugar para magamit nila. Sa ganoong paraan, hindi nila nakita ang anumang bagay na inilagay sa kabila ng mga hangganan ng lugar na ito. Tulad ng panahon na pinahintulutan niya si Zongliang na siyasatin ang kanyang miniature universe, inihayag lamang ni Yang Kai ang World Spring at ang pagkakaroon ng Black Ink Strength na pinigilan at selyado sa loob ng kanyang katawan. Hinayaan lang niyang makita ni Zongliang ang gusto niyang makita ni Zongliang. Wala nang iba pang nabunyag. Bahagyang tumanggo si Zongliang bilang tugon. Mabuti. Pinlano niyang hilingin kay Feng Ying na bigyan ng babala ang 5th Grade Masters na iyon upang itago nila ang pagkakaroon ng World Spring ng isang lihim, ngunit ngayon ay tila naligtas siya sa hirap na gawin iyon. Mula sa pangyayaring ito, makikita na si Yang Kai ay isang maselang tao na kumilos ng maingat. Dapat kang magpahinga. Dadalhin ko siya sa Old Ancestor. Bili ni Zongliang bago siya nagmamadaling pumasok. Magalang na pinaalis sila ni Feng Ying. Sa sandaling lumabas sina Yang Kai at Zongliang sa Grand Hall, nakita nila ang isang malaking pulutong na naghihintay sa kanila sa labas. Ang mga taong ito ay mga kaalyado na lumaban ng magkatabi sa larangan ng digmaan kanina at ang 300 o higit pang Black Ink disciples na ibinalik ni Yang Kai at ng iba pa. Nang makitang lumabas si Yang Kai mula sa Grand Hall, ang mga cultivator, na dating Black Ink disciples na napinsala ng Black Ink Strength, ay humakbang pasulong kasama si Shen Ao at ang iba pa sa pangangguna. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao upang ipahayag ang kanilang umaapaw na pasasalamat. Nandito lang din si Zongliang, kaya hindi sila makapagpasalamat ng personal kay Yang Kai. Para sa kanila, halos masasabing nagkaroon na sila ng bagong buhay. Kung hindi inalis ni Yang Kai ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan, sila ay magiging mga Black Ink Disciple na ngayon. Maaaring sinundan pa nila ang kanilang Black Ink Clan Masters sa battlefield na ito para patayin ang sarili nilang clansmen sa labanan. Sa kabilang banda, ang 7th Grade Masters na namamahala sa pagbabantay at pagsubaybay sa revealing Black Ink Array ay nakatitig kay Yang Kai nang may pagtataka. Nag-react sa kanya ang revealing Black Ink Array, na maaaring mga hulugan lamang na ang kanyang katawan ay naglalaman ng Black Ink Strength. Sa madaling salita, isa siyang Black Ink Disciple. Gayunpaman, pinasok siya ni Zongliang sa Inner Sanctum sa ilang kadahilanan. Ang sitwasyon ay nagdulot sa kanila na naguguluhan talaga. Higit pa rito, sa paghasga sa mga reaksyon ng mga nakapaligid na tao, ang binatang ito na pa'y naghihinala ang isang Black Ink Disciple ay tila may malaking prestihiyo sa grupong ito ng mga tao. Ano lang ang nangyayari? Nagkatinginan ng mga gwardiya ng 7th grade na hindi makapagsalita. Hindi sila pinansin ni Zongliang at kinawayan ang mga tao palayo. Bakit kayong lahat ay nagtatagal dito? Mabilis na magpahinga at mabawi ang iyong lakas. Hindi pa tapos ang digmaang ito. Bagamat nakakuha sila ng ganap na tagumpay sa labanan kanina, batay sa kanilang karanasan sa paglipas ng mga taon, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay hindi maibabalik sa ganoong kaikling panahon. Ang gawaing iyon ay manggandailangan ng mga taon ng pagsisikap.
Aalisin lamang ng Black Ink Clan ang kanilang puwersa kapag hindi na nila matiis ang mga pagkatalo. Para sa kadahilan ng iyon, ang tagal ng digmaan ay maaaring mahaba o maikli. Ang pinakamaikling labanan ay tumagal ng 3 hanggang 5 taon, habang ang pinakamahabang labanan ay tumagal ng ilang dekada hanggang 1 siglo. Sa anumang kaso, kahit na binawi ng Black Ink Clan ang kanilang mga puwersa, ang human race ay walang paraan upang ganap na lipulin ang Black Ink Clan. Sa makatuwid, ang Black Ink Clan ay palaging babanggan muli pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, paulit-ulit na naulit ang mabagsik na siklong ito. Ang human race ay pumwesto sa iba't ibang magagandang pas upang bantayan ang huling linya ng depensa para sa kapakanan ng 3,000 mundo. Habang naglalakad sa likod ni Zongliang, namamangha si Yang Kai sa paligid. Ang tanawin sa loob ng Blue Sky Pass ay hindi gaanong naiiba sa kung ano ang makikita sa loob ng isang lungsod. May mga bahay na nakatayo sa magkabilang gilid ng malalawak at maluluwang na kalye, ngunit syempre walang mga tindahan. Bagamat ang mga bahay na ito ay parang mga tirahan ng mga tao, ang mga ito ay tila desyerto sa sandaling ito. Maging ang paminsan-minsang dumadaan na cultivator ay tila nagmamadali. Hindi ba kakaunti ang tao? Ungol ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Zongliang. Ang mga Great Pass ay karaniwang binubuo ng 2 linya ng depensa. Ang unang linya ng depensa ay ang pinakalabas na hadlang na nakita mo kanina. Ang pangalawang linya ng depensa ay kung saan matatagpuan ang revealing Black Ink Array. Ngayong sumiklab ang digmaan, karamihan sa mga tao ay sumugod sa unang linya ng depensa. Umalis man ang ilan sa kanila sa labanan, nagpapahinga sila sa kani-kanilang tirahan. Kaya naman medyo desyerto ang Inner Sanctum sa ngayon. Sa totoo lang, ang Inner Sanctum ay masigla kapag hindi tayo nasa digmaan. Pagkatapos sabihin iyon, lumangan siya kay Yang Kai. Nakalimutan kong magtanong. Saan ka galing? Saglit na nag-isip si Yang Kai. Ang junior na ito ay maaaring ituring na bahagi ng Yin Yang Cave Heaven, ngunit hindi ako ipinanganak sa Yin Yang Heaven. Sa tuwing ipinakilala niya ang kanyang sarili sa iba noon, palagi niyang sinasabing siya ay isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven. Ang pangunahing dahilan ay hindi siya mapakali na ipaliwanag ang mga nuances ng kanyang sitwasyon. Magkagayunman, iba ang katayuan ni Zongliang. Isa siyang 8th grade ancestor, kaya mas mabuting sabihin sa kanya ang totoo. Nagtataka si Zongliang. Kung hindi ka ipinanganak sa Yin Yang Heaven, paano ka itinuturing na bahagi nito? Bahagyang namula si Yang Kai habang ipinaliwanag niya. Ang junior na ito ay nagpakasal sa isang Yin Yang Cave Heaven na disipulo, kaya ako ay maituturing na isang Yin Yang Heaven son-in-law. Bahagyang bamuka ang bibig ni Zongliang. Bigla niyang tinapik si Yang Kai sa balikat. Ang swerte. Ang mga kababayhan ng Yin Yang Cave Heaven ay nakakaakit. Sa pangkalahatan, ang mga babang disipulo ng mga pangunahing Cave Heavens at Paradises ay hindi mag-aasawa sa labas ng kani-kanilang mga sekta. Gayunpaman, kung ang isang individual ay may namumukod tanging kakayahan, ang Cave Heavens at Paradises ay hindi magdadalawang isip na makuha ang mga individual na ito. Ang iba't ibang pagtatanghal ni Yang Kai ay hindi nakaligtas sa paunawa ni Zongliang. Ang batang ito ay talagang napakahusay. Sa opinyon ni Zongliang, hindi katakataka para sa Yin Yang Cave Heaven na gamitin ang kasal ng kanilang mga babang disipulo bilang isang paraan upang mapagtagumpayan ang isang sumisikat na bituin tulad ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya aka Lane na si Yang Kai ay hindi lamang nagpapakasal sa isang Yin Yang Cave Heaven disciple kundi 2 Yin Yang Cave Heaven disciple, isa sa mga ito ay isang core disciple. Kung alam niya, nabigla siya. Mayroon ding ilang tao mula sa Yin Yang Cave Heaven dito sa Blue Sky Pass. Ipapakilala kita sa kanila kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Casual na sabi ni Zongliang. Maraming salamat, Senior. Kinuyam ni Yang Kai ang kaniyang kamao at sinabing nagtataka. Hindi ba ang Blue Sky Pass ang Great Pass na binabantayan ng Blue Sky Paradise? Bakit may mga tao mula sa ibang Cave Heavens at Parades dito? Ito ang napansin niya kanina. Ang ilan sa mga Heaven Opening Realm Masters na lumitaw sa Lerengan ng digmaan kanina ay malinaw na hindi mula sa Blue Sky Paradise. Masasabi niya dahil ang kanilang divine abilities at secret technique ay malinaw na nagmula sa ibang Cave Heavens at Paradises. Sumagot si Zongliang. Ang Blue Sky Pass ay talagang pinangalanan sa Blue Sky Paradise, at ang namamahala sa Blue Sky Pass ay isang old ancestor mula sa Blue Sky Paradise. Magkagayunman, ang mga tao rito ay nagmula sa buong 3,000 mundo. Sa katunayan, mayroong mga tao mula sa halos bawat Cave Heaven o Paradise dito. Paanong may mga tao lang mula sa Blue Sky Paradise?
Dapat mong malaman na ang bawat cave heaven at paradise ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Sa pamamagitan lamang ng taos-pusong pagtutulungan, mapagsasama-sama natin ang mga kalakasan ng bawat isa at mapunan ang ating mga kahinaan. Iyan ang kaso sa Blue Sky Pass at lahat ng iba pang magagandang Great Pass. Matapos pakinggan ang paliwanag, agad na naunawaan ni Yang Kai. Mukhang may depekto ang dati niyang pagkakaintindi. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhong Liang sa sandaling iyon habang bumubulong. Mukhang wala kang gaanong kaalaman tungkol sa magagandang Great Pass. Sa lohikal na pagsasalita, hanggat ang isang tao ay naninirahan sa alinman sa mga Great Pass sa loob ng ilang araw, natural na malalaman nila ang tungkol sa gayong karaniwang kaalaman. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Yang Kai ay tila nagpapahiwatig na ito ang kanyang unang pagkakataon sa isa sa mga Great Pass. Tahimik na sinabi ni Yang Kai. Magiging tapat ako, Senior. Ako ay halos ignorante tungkol sa mga Great Pass. Bukod dito, ito rin ang aking unang pagkakataon na makapunta sa isa sa mga Great Pass. Nagulat si Zhong Liang. Paano iyon? Kung ganoon nga, paano ka nahuli ng Black Ink Clan? Dati niyang inakala na si Yang Kai ay nahuli ng Black Ink Clan sa isa sa mga larangan ng digmaan. Dahil dito, napilitan si Yang Kai na itago ang sarili bilang isang Black Ink disciple at sinundan ang Black Ink Clan pabalik sa kanilang teritorya. Ngunit ngayon, tila hindi iyon ang kaso. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Hindi ko masasabi sa iyo ang eksaktong dahilan, ngunit malalaman ang katotohanan kapag nakipagkita ang junior na ito sa Old Ancestor. Saglit na tinitigan ni Zhong Liang si Yang Kai. Hindi niya maintindihan kung ano sa mundo ang napakahirap sabihin sa kanya. Bilang isang 8th grade ancestor, ano ang naroon na hindi niya pinapayag ang malaman. Gayunpaman, kung gaano karami ang sinabi ni Yang Kai, tiyak na may kasamang lihim. Hindi tama na mag-usisa pa siya, kaya sinabi na lang niya. Mabuti. Gayunpaman, maaaring hindi mo makilala ang Old Ancestor sa ngayon.